Sinusulyapan ni Laika sa rearview mirror si Enrique, habang tahimik na nakaupo ito sa backseat ng kotse. Mula nang umalis sila ng airport ay ngayon lang ito natahimik sa pakikipag-usap sa kung sino-sino sa cellphone nito. Dahil sa ginawang pagtulong nito sa kanya na makapag-CR, kahit paano ay nagbago ang image nito sa kanya. He might be a little bossy, but he knew how to extend help those who desperately needed it. Napakislat pa siya nang magsalubong ang mga tingin nila sa rearview mirror. Yes, tanong nito, wala naman. Ibinaling na uli niya ang atensyon sa pagmamaneho. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo kanina. Salamat, walang anuman. Wala na bang ibibilis itong takbo natin? Sa Amerika, minutes lang ang inaabot kapag ako ang nagmamaneho. Umiral na naman ang pagiging antipatiko nito. Kung wala lang talaga siyang utang na loob dito, tinarayan na niya ito. Wala kasi tayo sa Amerika, kaya hanggang ganito lang ang dapat maging takbo ng sasakyan natin. And they say Filipino drivers were maniacs on the road. Look who's speaking. Kasi hindi naman ako talagang driver kaya hindi ako manyak. Pero naisip niya na parang may hindi tama sa sinabi niya. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon. What do you mean you're not really a driver? Nakipag-break ang girlfriend ng driver ng hacienda na susundo dapat sayo. Naglasing at may hangover, kaya hindi na makakapagmaneho. Wala silang makitang pwedeng magmaneho, kaya ako na ang nag-volunteer. So, you're not one of the employees. Tiyahin ko ang isa sa mga nagtatrabaho sa hacienda. Nagbabakasyon ako ngayon sa kanya. Bumuntong hininga ito. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Hindi siya sumagot. Hinintay niyang mag-apologize ito sa ginawang pagtrato nito sa kanya kanina. Pero mukhang maghihintay siya sa wala, dahil wala nang sinabi pa ito. Typical of a person who grew up in a wealthy family. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Hindi na bale. Tutal naman, natulungan siya nito kanina. Quits na rin sila kahit paano. Ipaalala mo sa akin na sesantihin ang driver ng hacienda. Naalarma siya, teka, bakit mo sesantihin si Luis? He's not doing his job. Ano pa ang silbi niya? Hindi naman niya kasalanan kung nabigo siya kagabi at naglasing. Mabuti nga na hindi na siya nagpumilit na ipagmaneho ka, dahil kung nagkataon, with that hangover of his, baka na aksidente pa kayo ngayon. Nagpabaya pa rin siya sa kanyang trabaho. Ayoko sa mga taong walang silbi. Matindi rin ang isang ito. Kung kaharap lang nila si Luis ng mga sandaling iyon at narinig ang mga sinabi nito, siguradong nagbigti na ang pobreng bigong driver. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Nagluluksa pa kasi siya sa naging kabiguan niya. Walang kinalaman ang personal niyang buhay sa trabaho niya sa hacienda. Kung hindi niya kayang paghiwalayin yun, mabuti pang iwan na niya ang kanyang trabaho. Isa pa, ayokong nagkakaroon ng utang na loob sa ibang tao. Siya ba ang tinutukoy nito? Sinulyapan uli niya ito sa rearview mirror. Siya nga ang tinutukoy nito sa huling sinabi, dahil nakatingin din ito sa salamin. Nag-volunteer ako, sagot niya. Kaya hindi mo na kailangang kastiguhin si Luis. Pagsabihan mo na lang siguro siya na sa susunod. Wala nang susunod, at ayoko rin na pinangungunahan ako sa mga desisyon ko. Habang tumatagal na nakakasama niya ito ay unti-unti na talagang naglalaho ang physical na paghanga niya rito na nabuo sa airport. Ganyan ka ba talaga? Hindi niya mapigilang magtanong. What? Alam mo bang kung magsalita ka, parang wala kang puso? Tao lang tayo, hindi may iwasang magkamali. Bakit hindi mo magawang patawarin si Luis? Wala na ba siyang karapatang magluksa para sa naging kabiguan niya? Wala itong naging kasagutan, kaya sinamantala niya ang pagkakataong mailabas na rin ang pinipigilan niyang ngit-ngit dito kanina pa. Kung ikaw nga ay nagkakamali rin, bakit hindi mo mapagbigyan si Luis? Buong buhay niya ay sa hacienda siya nagtrabaho. Tapos, dahil lang sa isang pagkakamali, mawawala na sa kanya ang pinakamamahal niyang trabaho. Kung talagang mahal niya ang trabaho niya, hindi niya yun dapat pinababayaan. Kahit pa mabigo siya, o mabagsakan ng kisame ng bahay niya. Binabayaran siya para magmaneho, hindi para magluksa kapag nabibigo siya. Isang beses pa niyang sinulyapan ito sa rearview mirror. He was still watching her. Kahit kalahati lang ng mukha nito ang nakikita niya sa salamin, hindi pa rin naitago niyon ang kagwapuhan nito. Sayang nga lang at natatabunan ng masamang ugali nito ang gandang lalaki nito. Can I say something to you, Enrique? No, you're a jerk. She heard him chuckle. Gusto na niyang sigawan ito. Wala talagang pakiramdam ang tinamaan ng lintik. What's your name, woman? Bakit? Balik tanong niya nang hindi na ito sinulyapan pa. You call me by my name. It's only fair that I call you by yours. Nakita niya ang pangalan ng nadaanang sari-sari store. Toyang. She heard him chuckle once again. Ang sama ng ugali, ang babaw naman ng kaligayahan. Cute, anito. What's your real name, Toyang? Secret. Okay. Nagulantang siya nang maramdaman ang paglapit nito sa likuran niya.
Nakadikit na ito sa kinauupuan niya, at bahagyang nakayakap sa kinasasandalan niya. His face was now close to her shoulder. Ano ang ginagawa nito? Saglit siyang nawala sa concentration dahil sa ginawang paglapit nito sa kanya, kaya naman saglit na umekas ang takbo ng kanilang sasakyan. Mabuti na lang at mabilis na nahawakan nito ang mga braso niya mula sa likuran niya. Steady, girl. Pakiramdam niya ay may gumapang nakakaibang kilabot na nagmula sa mga kamay nito, patungo sa buong sistema niya. Lumalim ang kanyang paghinga at unti-unti niyang naramdaman ang tila pagpapakilala sa kanya ng kanyang puso. Natakot siya at nalito, kaya ginawa niya ang pinakamabilis na paraan upang alisin ang lahat ng iyon. Pinalis niya ang mga kamay ni Enrique na nakaalalay sa kanyang mga braso. Kaya kong magmaneho mag-isa. Ano ba ang problema nito? Bakit lumapit ito sa kanya ng ganoon? At talagang hinawakan pa siya nito sa kanyang mga braso. At siya, ano ba ang problema niya at ginagawa niyang big deal ang paglapit nitong iyon sa kanya? Mabuti na lang at bumalik na ito sa dating kinauupuan nito. I still haven't got your name. Laika, that's a nice name. Hey, pagkatapos mo akong guluhin, mambo bola ka pa ngayon. Pero bakit nga kaya bigla na lang siyang kinabahan sa paglapit nito? Alam niyang wala itong gagawing masama sa kanya sa ginawang paglapit nito. Kaya lang talagang hindi niya maiwasang kabahan sa hindi malamang dahilan. At mabilis ang tibok ng kanyang puso hanggang ng mga sandaling iyon. Umayos na ito sa pagkakasandal sa backseat at pumikit. Sandali, linsiyak na puso. Tumahimik ka. Sesesantehin mo pa rin ba si Luis? Pag-iisipan ko, that's good enough. Bigyan mo na lang siya ng warning at siguradong hindi uulit yun. Sabi mo, bakasyonista ka lang nang tiyahin mo. Bakit parang masyado kayatang concerned sa mga tao sa hacienda? Do they even know your name? Oo naman. Matagal na akong nagbabakasyon kay Tita Donna. Kilala ko ang mga tao sa hacienda ninyo dahil madalas akong namamasyal roon. I see. Itinuloy niya ang pagkukwento, upang tuluyan ng mabura ang kakaibang kaba na iyon sa dibdib niya. Nagmamaneho siya at hindi niya kailangan ng distraction. Baka maaksidente lang sila nang wala sa oras. Mababait ang mga tao ninyo roon. Hindi mo lang siguro yun alam, dahil sabi ni Tita Donna ilang taon ka na rin naman daw hindi nakakabalik ng bansa. But really, they're all fine. Nawala siya sa kanyang sasabihin nang saglit siyang mapasulyap sa rearview mirror at makitang nakapikit ito. Mukhang nakatulog na ito. Pagod siguro ito sa biyahe. Napangiti siya. Parang gusto pa kasi niyang magulat na natutulog din pala ito. Sa mga ipinakita kasi nito sa kanya kanina, hindi na tao ang tingin niya rito. He looked so tough and his obvious self-confidence struck her so arrogance. Pero habang sinusulyap-sulyapan niya ito habang natutulog ito, parang mahirap paniwalaan na may masamang buto ito sa katawan. Why did you stop talking? Napakislat siya nang marinig itong magsalita. Akala ko ba, keep talking. I like the sound of your voice. Pinagtitripan ba siya nito? Nakapikit pa rin ito ng sulyapan niya sa salamin. Hindi kaya nananaginip lang ito, kaya wala nang dahilan para patuloy na kumabog ng ganoon ang dibdib niya. For goodness sake, it was just a simple comment. Para namang hindi siya nakakatanggap ng papuri kahit kailan sa buhay niya. Marami nang nagsabing maganda siya, matalino, sexy, at cute. Pero walang sino man ang nagsabing maganda ang boses niya. Laika, bakit natahimik ka na riyan? Akala ko, natutulog ka na eh. Hindi ako nakakatulog sa biyahe. Sabi ko nga, Laika, naiinis na talaga siya rito, pati na rin sa kanyang sarili. Napapansin kasi niyang napapakislat siya, tuwing tatawagan nito ang pangalan niya. There was just something in the way he called her name that made her a little bit conscious. Nagugutom na siguro siya, kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. May nakita siyang convenience store na madadaanan nila. I hope you don't mind. Dadaan lang tayo sandali sa convenience store. Bakit? May bibilhin lang ako, bilisan mo lang. Ayokong pinaghihintay ako. Lihim na napapalatak siya. Dapat siguro talaga ay hindi na siya umasa pang magtatagal ang magagandang ugali na nasisilip niya rito. At tungkol naman sa kaguluhang nararamdaman niya, mukhang gutom nga lang iyon. Minani-obra niya ang kotse sa parking space ng convenience store. Palabas na siya ng sasakyan nang muling marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Laika, with a start she turned to him. He had his eyes closed once again. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataong mapagmasdan ang mukhang iyon. Guwapo talaga ito, kahit sa ang anggulo niya tingnan, parang walang mali sa pagkakagawa ng Diyos sa mukha nito. Bawal akong tingnan ng ganyan. Napaurong tuloy siya nang wala sa oras nang magsalita ito. Paano nito nalaman na nakatingin siya rito? And then he opened his eyes. His beautiful sexy dark eyes. Darn, he was really a very handsome jerk. Tumikhim siya.
Hindi kita tinitingnan. Sige. Sandali lang ako. Lumabas na siya ng kotse at naglakad papasok sa convenience store. Hindi pa rin siya makapaniwalang magagawa niyang tumitig sa isang lalaki ng ganoon katagal. Para sa kanya, pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Walang espesyal sa mga ito. Kaya nga hindi na siya nag-aaksaya ng panahon na pumuri ng isang lalaki. Now with that Enrique guy, hindi siya sigurado kung bakit parang bawat galaw, bawat salita, at bawat tingin nito ay napapansin niya. Pati na ang pagbabagong ugali nito na minsan ay segundo lang ang pagitan ay napapansin niya. And then there was that weird feeling he evoked in her from the first moment she saw him. Ang weird ko yata ngayon. Nakapila na siya para magbayad ng kanyang mga binili nang mamataan niya si Enrique na lumabas ng kotse. Nakakunot noong sinundan niya ng tingin ito. Hanggang sa makita niyang nagmamadali itong naglakad patungo sa isang grupo ng 5 kalalakihan. Mukhang nagtatalo ang mga iyon, dahil may isang pinagtutulungan ang mga ito. Laking gulat niya nang pigilan ni Enrique ang kamao ng isa sa mga lalaking iyon na susuntukin ang bihag ng mga ito. Ay nako, sambit na lang niya at iniwan sa bakanting basket ang mga kinuha niyang pagkain habang hindi iniiwan ng tingin si Enrique. Anak ka ng Chocnut, Enrique. Bakit ka nakikialam sa mga yan? Mabilis na lumabas siya ng convenience store upang hilahin palayo sa gulo ang binata. Pero nahuli na siya, nagkagulo na at ang 5 lalaki ay ito na ang pinagtuunan ng pansin. Napahinto siya ng pagtulungan na si Enrique, pero lumaban ang binata. Babalik sana siya sa convenience store upang tawagin ang pansin ng 2 gwardya roon nang matigilan siya. Sa likuran kasi ni Enrique ay may isang papalapit na may hawak na makintab na bagay at malakas iyong ipinalo sa ulo ng binata. Enrique, nataranta na siya dahil walang malay na bumagsak ito sa gutter ng sementadong parking lot. Oh my God! Enrique, saklolo, hinabol ng mga gwardya ang mga nakatakbong lalaki. Mabilis naman niyang dinaluhan ng walang malay na binata. Enrique, gumising ka. She was stunned when she saw blood gushing out from the open wound on his forehead. Pero parang siya naman ang mawawala ng ulirat nang makitang balot na rin ng dugo ang kamay niyang umalalay sa ulo nito. Miss, dalhin na natin siya sa ospital. Wika ng lalaking tinulungan ni Enrique. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Natatarantang tinulungan niya ito, na may pasok sa kotse si Enrique. Habang nasa biyahe patungo sa ospital ay todo ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ngunit sa pagkakataong iyon, habang pinagmamasdan ito sa kanyang kandungan, may kung anong kumalabit sa puso niya para dito. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.